Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click mo na yung TV Manila. Anyway guys, wala nang vital libre lang. Tulong na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video or reflection. Nasa tema pa rin tayo ng parenting o yung pagiging magulang. So, diniscuss natin guys na ang mga anak ay biyaya galing sa langit. Diba? Galing sa ating Diyos. Sila yung mga reward na pinagkaloob sa atin. Kumbaga sila yung gantimpala. So, nung unang panahon guys, lalo ng panahon ni Moises, di ba? Nung ang mga Israelita tinanggal, di ba? Umalis sa Egypt dahil sa loob ng 400 years, inalipin sila. Di ba? Alam naman natin yung popular na istorya yan sa Biblia. So after 400 years, naglabas ng utos itong si Moises, di ba, galing sa Diyos. Isa sa mga binigay na utos kay Moses, itong sa Deuteronomio chapter 6 verse 5. Ang sabi dito, mahalin ninyo ang Panginoon ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong ninyong lakas. Okay guys, malinaw, di ba? Malinaw. So, kung priority natin, unahin natin si Lord, di ba? Meron din ibang Bibles na nagsasabi, di ba, na seek first the kingdom of the Lord, di ba? And shall be added unto you. Lahat ng all these things shall be added unto you. Diba guys? Pag minahal natin ng Diyos guys, napalo lang lahat ng bagay. Yun ang pinakaunang utos niya na sinabi niya sa panahon nila Moises na magpas hanggang ngayon guys. Diba? Ginagamit natin yan dahil utos nga yan. Na huwag kalimutan guys, huwag kalimutan din ng mga magulang. Diba? Pero priority natin ang Diyos. At ituro natin ito. Yes, ituro natin dito sa ating mga anak. Kaya nga binigay yan kay Moises, di ba? Para nga ituro sa mga bata. Para yung susunod na generation ay maalala nila. Lagi nga paalala sa mga anak na mahalin ng Diyos, di ba? I-remind sa kanila araw-araw. At hindi lang siyempre sa salita, kundi dahil din sa gawa. So, sa paanong paraan, lalo na tayo mga magulang, na ituro natin na mahalin ng Diyos. Unang-una siyempre sa kabutihan. Di ba? Ituro natin sa kabutihan ng mga bata. Lalo na, di ba, sa pagsimba. Di ba? Kailangan magsimba ka. Kain mo yung buong pamilya mo, hindi lang yung mga anak ng asawa mo, pamangkin mo kung nandyan. Di ba? Kakain mo magsimba. Para na sa ganun, tumatak sa kanilang isipan, guys. Sa kanilang isipan, habang maliit sila, kumbaga, nasasanay sila. Kasi alam naman natin yung practice, di ba? Pag nakasanayan mo ng isang bagay, napakahirap ng tanggalin. Kaya pag sinanay mo, kagaya ko guys, hindi naman tayo nagpamalinis dito o nagbabanal-banalan. Mga bata pa lang yung mga anak ko. Sinanay ko na sila isama sa simbahan kada linggo. Siyempre, hindi naman natin mape-perfect yan. Meron namang time na hindi tayo nakapagsimba. Pero, majority guys, sinasama ko yung mga anak ko. Kaya nga kahit mga bata pa sila guys, kwento ko lang. Yung mga bata pa sila, pag hindi kami nagsisimba, nagtatanong na kagad, Daddy, magsisimba ba tayo o hindi? Magpasangga ngayon guys, ganun. Kasi alam nila pag sumapit ang linggo, magsisimba. Diba? At sa mga simpleng yung pagtuturo sa Diyos, yung pasalamat, diba? Sa pagkain guys, bago kayo kumain, ituro mo rin ito. Diba? Pasalamat yun diba? Pagkilala sa Diyos. Pasalamat ka na may grasya nakahain dyan sa lamesa. At may kinakain kayo. Maraming pamilya ang gutom. Alam naman natin yan guys, hindi ang kaila sa atin, diba? Lalo na sa Pilipinas, marami rin mga mas hirap pa sa atin. Diba? Marami. Ultimo yung 1 kilong lagi pinagdarasan natin dito guys. Yung isang pangsaing lang, isang beses lang na pangsaing guys, yung problema na nila. Pambili nila ng ulam. Diba guys, yung lang idarasan natin dito guys. Mga simpleng bagay lang yun pero talagang malaking bagay naman sa ibang tao. Sa atin, mga may kahit pa paano,
may magandang kabuhayan, eh, yung isang kain ng gano'n, medyo simple pa para sa atin. Pero sa mga kababayan natin guys, na walang trabaho, di ba? Walang halos makain, napakahalaga ng isang meal na kanilang pagsasaluhan. Kaya habang bata pa, turuan na natin, di ba? Tsaka yung magdasal bago matulog, turuan din natin hanggang sa pagising, turuan natin silang magdasal. At pag yan, nakasanayan na habang bata pa, yun ang tunay na talagang pagmamahal din sa Diyos. Isa yun sa pagmamahal sa Diyos, di ba? Yun ang turo natin. Kasi pag pinabayaan natin guys, yung ating mga anak, kahit yung mga mabubuting bagay, mga mabubuting asal, yung magalang, yung polite, eh kakalakahin nila yan. Pag lumaki na yan guys, at hindi mo tinuruan sa mga nabanggit natin, asahan mo, magkakaproblema ka. Di ba? Dahil sasakit ang ulo mo, hindi nasusunod sa'yo, malalaki na yun eh. Nakasanayan nila kung anong buhay nila hanggang sa kalakihan yan. Tsaka mo sila babaguhin. Mali yun. Di ba may kasabihan tayo sa mga Pilipino, habang maliit pa, sungay, tanggalin mo na yan. Di ba? Tanggalin mo na yan. Ituro mo ng mabuti sa mga bata yung mabuting asal. Sa ganun, makilala nila yung Diyos, mamahalin natin ang pare-pareho yung Diyos, mga ating mga magulang, at ang ating pamilya, at ang ating lipunan, kapwa-tao. So, ang lahat magiging maganda kung ganun talaga lahat. Sana, yun ang ipagdasal natin bawat pamilya. Ay yung may integridad tayo, di ba? Nakikita ng bata kahit pa paano maging maayos tayo. Hindi tayo wala kang ginawa, hindi magbisyo, magsugal, hindi. Unahin muna natin yung responsibilidad na pagmamahal sa pamilya ay pagmamahal na rin sa Diyos. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. May kayo maniwala at magtiwala at tsak yun, pagkakalog ng ating Panginoon. So tayo po mga namin, Lord, bless niyo po ngayon kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer namin. Tinaningan na sa buhay niyo. Ipuhin niyo po, Lord, na yung mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po kanyang masakit na karamdaman. Naplusin niyo po, Lord. Yakapin niyo po ang kapatid namin para sa kanya. At ganoon din po sa pamilyang nasira na kung masisira pa ng Lord. Lilumin niyo po ang inyong mapagpagaling na puso. Pagmahal na puso sa mga sugat na kanilang nagkasakitan sila. Pagbigis-bigisin niyo kung ligan nila ang pamilya. Balik ang magandang sapat. At sa financial Lord, kailangan po namin lahat, lalo na yung mga kapatid namin walang-wala, Lord, ito mong pabili ng kilo ng bigas, pabili ng ulam, pambaon sa mga bata, pabili sa gamot at mga. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin. So lahat natin hinihiling namin sa matamis na pangalan ito, Panginoon Jesus. Amen. God, God, God.